Maraming taon na ang lumipas bago sumikat ang gintong kahapon, isang kometa ang nagsilbing senyales sa langit ng Chola. Si Sandaret Chozar, ang emperador na nagpamuno sa Thonyavar, ay nabiyayaan ng dalawang mahalagang anak na lalaki at isang minamahal na dalagang anak. Ang panganay sa kanilang magkakapatid, ang koronadong prinsipe na si Aditya Karikalan, ay isang mahusay na mandirigma na sumugod sa laban sa Sever laban sa Pandiyas. Sa kanyang gilas, nagawang mabihag at itumba si Veera Panjan, ang hari ng Pandiyas. Gumawa ng hakbang ang assassins ng Panjan malapit sa Chola. Ang layunin nila ay isang matinding paghihiganti sa kadahilanang nawala ang kanilang mahal na hari, banta nila sa dinastiya ng Chola na wawasakin ito sa kabuuan. Habang nangyayari ang mga pangyayaring yun, dumating naman ang batang prinsipe na si Erenmazi-Varman sa silangan ng Langka, kasama ang kanyang hukbong pandagat. Naglakbay siya patungo doon para masakop ito. Sa kabilang banda, ang panganay na si Aditya Karikalan, kahit nasalat sa kahandaan, hinahatulan ng isang hukbong paakyat sa hilagang bahagi upang sakupin ang Rashtrakutas. Ang lahat ay nasa alapaap ng tensyon habang si Sandaret Chozar ang kanilang emperador at ama ay lumalaban sa malubhang sakit sa kanyang palasyo sa Thonyavar. Ang emperador at kanyang dalawang anak, Aditya Karikalan at Erenmazi-Varman, ang lahat ay nasa delikado at naghihingalong estado. Ang paglitaw ng kometa sa langit ay maaaring magpahiwatig na maaaring magbago ang kapalaran ng dinastiya ng Chola na punong-puno ng karangalan at kabunian. Matapos ang ilang taon ng mga kaganapan, sumasabay ang kwento sa pag-usad. Ang nagbigay lakas na si Aditya Karikalan ay nagtungo sa kaharian ng Kanchi, kasama ang kanyang matatapang na kawal, na nagmamaneho ng kabayo ng walang kahirap-hirap. Pinatay niya ang mga kawal ng Kanchi na parang mga puno na napuwing sa mga maliliit na sibat. Higit pa roon, gumamit sila ng mga sandata na naglalagablab upang sirain ang mga pader at gusali ng Kanchi, dahil sa tapang ng kanilang hukbo, mga estratehiya, at sining ng digmaan, nilupig nila ang mga puwersa ng Kanchi at matagumpay na pumasok sa mga pader at mga pintuan ng kaharian ng Kanchi. Pagdating sa loob, kaagad nilang itinayo ang kanilang pulang bandera at hinayagang, "Mabuhay si Prinsipe Aditya Karikalan, mabuhay si Prinsipe Aditya Karikalan." Sa loob ng palasyo, nahuli nila ang hari ng Kanchi na si Haring Ketiga, bukod tanging tinanggap ng may kaluwalhatian ni Haring Ketiga ang kanyang kamatayan, ngunit sinabi ni Aditya Karikalan, "Hindi ko papatayin ang hindi nakasandata na kaaway." Nang marinig ito ni Haring Ketiga, siya ay sumigaw na sana'y patayin siya, ngunit iniwan siya ni Aditya Karikalan na buhay. Matapos ang matagumpay na tagumpay sa Kanchi, sa gabing yun, ang mga tao ay nagdiwang at nagsasayaw sa labas, nagpapugay sa koronadong prinsipe ng Chola. Samantala, si Vanthiyathivan ay pinatawag ng kanyang kaibigan na si Aditya Karikalan. Pagdating ni Vanthiyathivan sa loob, agad na sinabihan ni Aditya Karikalan ang kanyang kaibigan na pumunta sa Kadambar Port dahil may mga hindi inaasahang pangyayari doon. "Binalaan tayo ng ating mga espiya, alamin mo kung ano ang kanilang balak, gawin mo ito. Mula roon, magpatuloy ka papuntang Thonyavar at sabihin ito sa hari, ang aking kapatid na si Kundavai ay naroon sa Pasayaray Palace. Ipaalam mo sa kanya ang mga natuklasan mo." Kinaumagahan, sumakay si Vanthiyathivan sa kanyang kabayo at agad na naglakbay patungong Kadambar Port. Ang kanyang paglalakbay ay puno ng kasiyahan. Nakakita siya ng maraming kaakit-akit na tanawin, magagandang daan, nakitang may mga tao na masaya na nagsasayaw sa kalsada, at mula sa malalayong baybayin, napansin niya ang kagandahan ng mga ilog, malawak na mga kapatagan, mga tanawin ng magandang karagatan, at mga nayon na buhay at masayang namumuhay. Tinanggap siya ng buong kasiyahan at pinakain sa isang masayang nayon sa kanyang daan. Sa kanyang paglalakbay, nakaramdam siya ng pagod at antok, natutulog siya sa pagitan ng dalawang matataas na puno ng palm tree. Sa umaga, muling nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay kasama ang kanyang kabayo na si Semba, sa kanyang pag-iimbestiga at pakikipag-usap sa mga nayon na daanan niya. Aktibong nakikisama si Vanthiyathivan upang maging bahagi ng kanilang pagdiriwang at kasiyahan. Si Vanthiyathivan ay nakarating sa port ng Kadambar. Mula sa tabing dagat natanong niya ang mga papalapit na barko. Ayon sa sinabi ng isa sa mga naninirahan dito, ang sakay nito ay ang pinakamalakas na Panginoon ng Chola. Si Per-iya Pasuviteriar, nang marinig ni Vanthiyathivan ang sinabi sa kanya, umalis siya at nilapitan ng isang grupong nakapalibot dahil sa dalawang nagtatalo. Sinasabi ng isa na ang isang Diyos ay si Mahavishnu,
ang isa naman ay sinasabing mas dakila si Shiva, subalit nilapitan sila ni Vanthyathevan at ipinaliwanag na si Shiva at Vishnu ay magkapareho lamang at ang hindi naniniwala ay kailangang kumain ng alikabok. Dito nagsimulang makilala ni Vanthyathevan si Alwarka Janambi. Sa sandaling yun, isang boses ang nagpahayag ng pagdating ng isang matapang na mandirigma na may 64 na sugat mula sa 24 na digmaan, ang tagapangalaga ng dinastiya ng Chola, si Periya Pasuvitarayar, ang taga-salapi, sa kanilang pagmamasid, mula kay Alwarka Janambi, nalaman ni Vanthyathevan na ang laman ng palanquan ay si Nandini, ang asawa ng chieftain ng Chola na siyang namamahala sa kanyang pwesto bilang reyna. Biglang tinangay ni Semba ang damit ng isang babae, sinundan ni Vanthyathevan si Semba at sumunod din si Alwarka Janambi. Nagtanong si Alwarka Janambi kung sino siya at kung saan siya pupunta. Sinagot ni Vanthyathevan na ang pangalan niya ay Tirumalai, kilala rin bilang Alwarka Jan. Sinabi niya na layunin niya ang ipakalat ang kaluwalhatian ni Vishnu bilang alagad ng Vaishnavite. Nagpahayag rin siya na hangad niya ang paglilingkod sa mga magagandang babae bilang alagad ng kagandahan. Nagtanong si Alwarka Janambi kung pupunta siya sa Kadambar Palace. Sinabi ni Vanthyathevan kung bakit niya gustong pumunta roon. Sinabi ni Alwarka Janambi na may malaking handaan na inihanda sa palasyo at malapit nang dumating si Periya Pasuvitarayar, nagpahayag rin siya ng kahilingan na dalhin siya doon bilang kanyang lingkod. Ngunit tumanggi si Vanthyathevan at sinabing hindi niya nais pumunta sa palasyo. Iniwan niya si Alwarka Janambi at nagtungo sa Kadambar Palace. Noong gabing yun, dumating si Vanthyathevan sa Kadambar Palace nang walang dalang imbitasyon, kaya pinigilan siya ng mga bantay at tinanong kung sino siya. Sinabi niya na siya si Valavarayan Vanthyathevan mula sa Vallam, at ang raya ng kanyang titulo. Binanggit rin niya ang pagkakaibigan nila ng prinsipe na si Kandamaran at ang kanilang pakikipaglaban laban sa mga Rashtrakuta. Sa kabila ng mga utos na panatilihin ang mga pintuan sarado, hindi napigilan si Vanthyathevan at pilit na pumasok sa palasyo. Sa loob ng palasyo, habang nagaganap ang kasiyahan at sayawan, nakipaglaban si Vanthyathevan sa mga bantay upang protektahan ang sarili at hanapin ang prinsipe Kandamaran. Matapos makita, binati siya ni Kandamaran at tinanggap ang kanyang pagdating. Sa patuloy na pagsasaya, dinala ni Kandamaran si Vanthyathevan kay Periya Pasuvitarayar. Naitanong ni Periya Pasuvitarayar kung alin hukbo siya lumalaban. Ibinahagi ni Vanthyathevan na lumaban siya kasama ang prinsipe ng korona sa digmaan ng Rashtrakuta. Binanggit rin na hindi na siya kasapi sa hukbo ng prinsipe at narito siya sa lugar na yun. Nabanggit rin ang mga kwento ng katapangan niya na lumaki sa kamalayan ng mga tao. Ipinahayag na may talento siya sa paggamit ng mga salita. Binabati siya ni Periya Pasuvitarayar na pumunta doon upang manood ng sayaw ng Dev-aralan. Matapos ang mga kasiyahan, si Vanthyathevan ay palihim na nagmamasid sa loob ng palasyo. Nakita niya ang isang nagaganap na pagpupulong na pinangungunahan ni Periya Pasuvitarayar. Narinig niya ang mga salita na nag-uudyok na pigilan si Aditya Karikalan na umupo sa trono at italaga ang kanyang tiyuhin na si Madrantaka Chola bilang hari. Naniniwala ang mga nasa pulong na ang pag-angat ni Sundara sa trono ay isang pagkakamali at dapat sana'y isang miyembro ng ruling family ang maging emperador, at ngayon ay panahon na upang ituwid ang kasaysayan. Sa kasalukuyan, si Madrantaka ay isang bata pa lamang, hindi pa siya handa para sa tungkuling ito. Si Sundara ay nag-aalaga lamang at nagdesisyon na italaga si Aditya bilang prinsipe ng korona at huwag ibalik ang trono kay Madrantaka. Sa oras na yun habang pinapanood ni Vanthyathevan ang pag-uusap, nagtaka siya nang makita niya si Alwarka Janambi na palihim din na nagmamasid ng pag-uusap. Matapos makaalis si Vanthyathevan sa Kadambar Palace, hinabol niya si Alwarka Janambi na papaalis sakay ng bangka. Sa kanyang paghahabol, sa pilitan niyang tinanong si Alwarka Janambi kung ano ang tunay na dahilan ng kanyang presensya sa Kadambar Palace noong gabing yun. Sinabi ni Alwarka Janambi na nandoon siya upang makipagkita sa kanyang nawawalang kapatid na si Nandini, na bigla na lamang nawala mula sa kanilang bahay at nagpakasal kay Pasuvitarayar, na mas matanda sa kanya. Sa pagkakabunyag na ito, nagpasya si Vanthyathevan na hanapin si Nandini, ang asawa ni Pasuvitarayar. Nang matagpuan niya si Nandini na naglalakbay pauwi ng tahanan, ipinaliwanag niya na siya ay kaibigan ni Aditya Karikalan.
Ngunit pinaalalahanan siya ni Nandini na huwag silang mag-usap sa oras na yun dahil may mga espiya na nagmamasid sa kanyang palanquin. Nagsuggest siya na magkita sila kinabukasan sa kanyang palasyo at binigyan niya si Vantiathavan ng singsing bilang tanda para makapasok siya sa Royal Palace sa Thonyavar. Sa tuwing ipapakita niya ang singsing, sasabihin niya na may mensahe siya mula kay Alwarkajan Nambi para sa kanya. Si Vantiathavan ay nagtungo sa Thonyavar para makausap ang hari at ang prinsesa na palasyo ng Pazayarai. Pagdating niya sa Thonyavar Port, agad na humingi siya ng balumbon sa nagngangalang Senador Don Amuden ang tagapag-alaga ng mga bulaklak sa templo at nagmadali siyang gumawa ng kunwaring sulat na ipinadala ng prinsipe para sa hari, at pagkatapos ay ipinakita niya ang selyadong singsing sa mga gwardiya ng palasyo upang makapasok. Dinala siya kay China Pazuveterayar, nobyong makapangyarihan ni Kundavai, kapatid ni Raja Chola. Sinabi ni Vantiathavan na galing siya sa Kanchi at may dalang mensahe ang prinsipe para sa hari, ngunit hindi pinaniwalaan ni China Pazuveterayar at sinabi na ibibigay niya ito sa hari. Sinabi ni Vantiathavan na inatasan siyang ibigay ito sa personal na paraan. Nagduda si China Pazuveterayar kung pinaniniwalaan ba siya ni Vantiathavan. Tumugon si Vantiathavan na hindi siya nagdududa sa kanya. Ito'y utos ng kanyang kapatid na si Per-iya Pazuveterayar na ibigay ang sulat sa kanila. Nalito si China Pazuveterayar at nagtanong kung kailan niya nakita ang kanyang kapatid. Sinagot ni Vantiathavan na nakita niya ito sa Kadambar Palace at ibinigay niya ang singsing sa kanya. Naniwala si China Pazuveterayar kaya ipinadala si Vantiathavan sa hari upang maipahayag ang kanyang mensahe. Pagdating ni Vantiathavan sa harap ng hari, agad niyang binati ito ng pagpapala, nagtanong kung sino siya. Sinagot ni Vantiathavan na siya si Valavarayan Vantiathavan, kaibigan ni Prinsipe Aditya Karikalan. Inutusan siya ng prinsipe na mag-imbestiga sa Kadambar at ibahagi ang mga narinig niya sa hari at prinsesa. Nagtanong ang ministro kung paano nila malalaman na siya ang tagapagdala ng prinsipe. Sinabi ni Vantiathavan na inutusan siya ng prinsipe na pumunta sa Kadambar at sabihin niya sa harap ng hari at prinsesa ang mga narinig niya doon. Naging alanganin ng kaharian dahil sa mga sumampang pangalagaan na nagplano ng pagkawasak nito. Nagtaka ang ministro kung sino ang nagplano at ano ang ibig sabihin nito. Sinabi ni Vantiathavan na ang mga tagapagtanggol ay nagtagpo sa Kadambar Palace sa ilalim ng pamumuno ni Pazuveterayar upang magplano ng pag-atake sa kaharian. Ipinadala siya ng prinsipe upang mag-espionage sa kanila at pagkatapos ay ipahayag ang mga nalaman niya sa harap ng hari. Biglang dumating si China Pazuveterayar kaya natigil ang pagsasalita ni Vantiathavan. Pinatunayan ni Haring Sundarat Chola na si Vantiathavan ay kaibigan ni Prinsipe Aditya. Siya ay aming panauhin, Pazuveterayar. Alagaan mo si Vantiathavan dahil siya ay panauhin at kaibigan ng kanilang anak na si Aditya Karikalan. Habang inihahatid si Vantiathavan ng mga gwardya patungo sa kanyang pansamantalang tahanan, isa sa mga gwardya ang nagsabing hindi nila maaaring iwan si Vantiathavan dahil kung mangyari man ito, magiging pananagutan nila kay China Pazuveterayar. Ngunit bigla itong nagdesisyong tumakas at nauwi sa isang habulan. Nakipagsiksikan siya sa isang grupong may nagmamartsyang mga kawal at biglang sumakay sa isang dumaang karwahe. Sinundan siya ng mga gwardya ngunit ibinukod niya't naglatag ng mga plano para sa sariling kaligtasan. Lumundag siya sa isang karwahe na sakay ng mga babae at muling nagpatuloy sa habulan. Tumalon siya sa mataas na pader at sa ibaba nito, pinainom siya ng isang babae ng sariwang tuba upang kalimutan ang uhaw. Ngunit hindi pa rin siya nagawang tigilan ng mga gwardiya, hinabol pa rin siya ng mga ito, kaya tumakbo siya sa gitna ng karamihan ng mga tao at lumusot sa isang bintana. Ginamit niya ang mga bigas bilang pansamantalang panangga. Sinubukan niyang pigilan ang mga gwardya ngunit patuloy pa rin silang naghabol. Naitakbo niya ang sarili sa mabilis na bilis at inakyat niya ang isa pang pader. Nang marating niya ang tuktok ng pader, muling nakasalubong niya ang mga gwardya. Habang patuloy siyang hinahabol, tumalon na naman siya papunta sa kabilang pader at nilabanan ang mga gwardya na biglang sumulpot. Hindi siya tumigil sa pagtakbo, palipat-lipat siya sa pagitan ng mga pader at lumundag ng mabilis. Nang siya ay nakatago sa ilalim ng isang masikip na pader, isang babae ang nag-abot sa kanya ng hagdan upang umakyat sa pader kung saan naroroon si Nandini. Ang babae ay nagbabala kay Vantiathavan na mag-ingat dahil baka sila ay makita. Sinabi niya, "Halika, si Devi ay naghihintay sa iyo. Ayon sa iyong nais." Dahil sa pagkakabigla ni Vantiathavan sa kanyang nakita, siya ay nagtanong kung sino ang nagmamay-ari ng paraisong ito. Si Vantiathavan at si Nandini ay muling nagkita, at sa kanilang pagkikita, nagkaroon ng maamong pag-uusap.
Nagtaka si Nandini kung paano nakapasok si Vantiathivan sa loob ng palasyo sa oras na yun. Sinagot ni Vantiathivan na sumampa siya sa isang talampas na lubid. Nag-alala si Nandini at nagtanong kung bakit siya pumasok na parang isang magnanakaw. Sinabi ni Vantiathivan na nakatakas siya mula sa mga sundalo ng commander at nadatnan niya ang talampas na lubid. Napagtanto ni Nandini na si China Pasuveteriar ang tinutukoy niya. Inamin ni Vantiathivan na ipinakita niya ang singsing ni Nandini kay China Pasuveteriar, ngunit hindi niya binanggit ang tungkol kay Nandini. Nagpatuloy ang usapan at ibinahagi ni Vantiathivan na hindi si Karikalan ang nagpadala ng mensahe kundi si Alwarkajan na nagsabi na siya ay kapatid ni Nandini, at sinabing naghihintay si Panginoon Krishna sa kanila. Nagpahayag ng pag-aalinlangan si Nandini sa ideya ng pagiging tagasunod na tulad ni Andal at sinipi ang posibilidad na dapat pangsaktan ni Panginoon Krishna ang kanyang mga asawa kahit na marami na siyang iniwan. Sa huli, nagpahayag si Nandini na pwede siyang purihin sa harap niya at inilarawan si Vantiathivan bilang isang mahikiro. Binanggit ni Vantiathivan na hindi niya nagawang tumawa sa harap ng digmaan o ng isang babae at na walang takot siya. Lumabas ang mga matalas na salita mula sa bibig ni Nandini na hinahamon si Vantiathivan na purihin siya ng harap-harapan. Sa dulo ng kanilang pag-uusap, muling pinuri ni Nandini si Vantiathivan at sinabing isa siyang tunay na mahikiro. Sa mga sandaling yun, dumating si Periya Pasuveteriar, ang tagapangalaga ng dinastiyang Chola. Sa Thonyavar, siya ay sinalubong ni China Pasuveteriar. Nagtataka si Periya sa kahinahinala niyang itsura at tinanong kung may problema ang kanyang kapatid. Ibinahagi ni China na si Valavarayan Vantiathivan ay galing sa Kanchi at may dalang mensahe para sa hari. Nagtanong si Periya kung paano nakapasok si Vantiathivan. Ipinahayag ni China na ipinakita sa kanila ni Vantiathivan ang selyadong singsing na ibinigay ni Periya, ngunit itinanggi ni Periya na ibinigay niya ang singsing at nagtanong kung ano ang mensahe. Sinabi ni China na ang mensahe ay isang simpleng imbitasyon para sa hari na bumisita sa Kanchi. Ngunit narinig niya ang tagapagdala ng mensahe na nagbabala sa hari tungkol sa malapit na panganib. Tinanong ni Periya kung saan naroroon si Vantiathivan, ang tagapagdala ng mensahe. Ipinahayag ni China na sila ay naghahanap sa kanya dahil hangad niya na siya'y hulihin. Ngunit sinabi ni Periya na hindi siya maaaring lumayo at kinonfronte niya si China sa kanyang mga ginawa. Sinumbatan niya si China na kahit sinong tanga ay nadadaya niya at kinahihiya niya ang kanyang mga gawa. Nang malaman ni Nandini na dumating na si Periya sa Tanjore, tinanong niya si Vantiathivan kung ano ang kanyang pangalan. Sinagot siya ni Vantiathivan na siya si Vantiathivan at ang kanyang titulo ay Valavarayan. Dinala niya si Vantiathivan sa lihim na daan ng palasyo. May balumbon siya para kay Chola at Prinsesa Kundavai. Sinabi ni Nandini na ang sagot ng prinsesa sa balumbon ay dalhin nila sa kanya. Sumang-ayon si Vantiathivan, bagamat alam niya na ito ay maaaring mapanganib. Sinabi ni Nandini na siya ay pupuunan ng gantimpala at higit pa sa mga pinakamalalaking pangarap ni Vantiathivan. Ipinahayag ni Nandini na ang labasan ng lihim na daanan ay nasa labas at dadalhin siya sa isang silid ng kayamanan. Ngunit pinayuhan niya si Vantiathivan na huwag padadala sa mga kayamanan na makikita roon. Si Periya ay itinanggi na siya ang nagbibigay ng singsing sa tagapagdala ng hari. Tinanong niya si China kung sino ang kanyang hinala. At sinabi ni China na maaaring ang minamahal niyang asawa ang may kinalaman dito. Dahil dito, nagalit si Periya at binalaan si China. Sa pagdating ni Periya kay Nandini, hinanap niya ang selyadong singsing at itinanong kung alam nito ang halaga nito. Sinagot ni Nandini na may isa nang nakawala nito, na maaaring may kinalaman sa kanya. Samantala, habang ito'y nangyayari, si Vantiathivan ay naglalakbay sa lihim na daan at nakakita ng kayamanan. Ngunit may isa ring nakakita sa kanya at tinangkang agawin ng singsing, na nagresulta ng kanilang pagtago. Si Periya at Nandini ay pumasok sa lihim na daan. Sinabi ni Nandini na ang singsing ay hindi ninakaw. Ibinigay niya ito sa sundalo na nakasalubong niya malapit sa Thonyavar. Inamin ni Periya na ang sundalong iyon ay isang espiya at nagtatrabaho para kay Karikalan. Nagulat si Nandini at nagtanong kung paano nalaman ng kapatid niya yun. Sinabi ni Periya na ang mga mata niya ay nakakita lamang ng kagandahan ni Nandini at wala siyang magawa. Isang grupo ng mga rebeldeng mula sa kaharian ng Panjan ang pinamumunuan ni Ravidasan. Nagpahayag si Ravidasan ng galit at paghahangad ng paghihiganti laban sa hari ng Chola. Ipinakilala niya si Amarabhujanga Panjan, anak ni Veera Panjan, bilang tagapagmana ng trono ng Panja. Nagkaroon sila ng pagsamba at pag-alaala sa Diyos ang Katravai at Diyos ang Kali, at ang mga rebelde ay handang ibuhos ang kanilang buhay alang-alang sa mga layunin nila.
Ipinahayag nila ang kanilang pagsusumamo sa Diyos sa katravay na patnubayan sila sa kanilang tagumpay at mga ganti. Ang grupo ay determinadong isakatuparan ang kanilang mga layunin na patayin ang prinsipe ng Chola na si Aditya Karikalan at sa emperador ng Chola na si Sundarat Chozar, bilang paghihiganti para sa kanilang pinatay na hari na si Veera Panjan. Si Vanthiyathivan ay humingi ng tulong kay Senador Don Amudan upang samahan siya sa Pasayaray. Samantala, habang nagaganap ang kasiyahan sa palasyo ng Pasayaray at nanunood si Kundavai ng mga sayaw, kasabay nito, dumating sina Vanthiyathivan at Senador Don sa Pasayaray. Narinig nila mula sa mga bantay na may isang espiya na tumakas mula sa Thonyavar at ipinag-utos ng emperador na ipaalam sa mga sundalo kapag may nakakita ng kaina-hinalang tao. Habang nag-i-enjoy si Kundavai sa panunood, binati ni Senador Don si Kundavai. Sinabi ni Kundavai na hinahanap nila ang isang espiya. Sinabi ni Senador Don na marahil siya ang tinutukoy dahil nakasalubong niya ang isang lalaki sa Thonyavar na mapanlinlang at nakapagtagpo pa ito ng hari. Sa oras din na yun, si Vanthiyathivan ay pumasok sa green room upang mag-perform bilang demonyong si Kamsan. Habang patuloy ang panunood ni Kundavai, lumabas si Vanthiyathivan bilang si Kamsan at nag-perform ng pambihirang sayaw. Sinabi ni Kundavai na ano ang itsura ng espiya na yun. Sinabi ni Senador Don na ito ay parang isang espiya na nagpapanggap bilang kaibigan ng prinsipe ng korona at minsan ay nagpapanggap bilang demonyo na si Kamsan. Sinabi ni Senador Don na kailangan siyang makausap ni Kundavai na mag-isa dahil mayroon siyang gagawin para sa kanya. Pagkatapos ng kasiyahan, nakipagkita si Kundavai kay Vanthiyathivan. Inamin ni Vanthiyathivan na walang ibang pagpipilian ng sitwasyon si Pasuveterayar ang naghahabol sa kanya. Nagtanong si Kundavai kung bakit siya hinahanap. Sinabi ni Vanthiyathivan na siya ang kaibigan ni Prinsipe Aditya Karikalan at nais niyang makipagkita kay Kundavai. Nagbahagi siya ng impormasyon tungkol sa isang pangyayaring pang-ekretong pagpupulong sa Kadambar kung saan dinala si Prinsipe Medrantakan sa palangkuan ni Nandini Devi. Nagtanong si Kundavai kung sumang-ayon ba si Medrantakan sa konspirasyon. Kinumpirma ni Vanthiyathivan na nais ni Medrantakan na maging emperador at alisin si Sundara sa trono. Nagtanong siya kung nasaan ang mensahe ng kanyang kapatid. Sinabi ni Vanthiyathivan na siya mismo ang sumulat ng mensahe dahil hindi tama na pumunta ng walang dalang kahit ano. Nagpahayag si Kundavai ng intensyon na pumunta sa Lanka at hanapin ang kanyang kapatid na si Erenmazi Varman at dalhin ito sa kanya. Tinanong niya si Vanthiyathivan kung kaya ba niya itong gawin. Sumumpa si Vanthiyathivan na tutuparin niya ang utos ni Kundavai. Pinayuhan siya ni Kundavai na mag-iingat siya. Sinabi ni Vanthiyathivan na mananatili siyang buhay upang tuparin ang misyon ni Kundavai. Si Sembyan, ang asawa ni Gandaraditya, ay nagtataka sa mga narinig niyang balita na nais ni Medrantakan na umupo sa trono, kaya pinatawag niya ang kanyang anak na si Medrantakan. Sinabi ni Sembyan kay Medrantakan na ibinigay ni Gandaraditya ang kaharian kay Sundarat Chozar at wala siyang karapatan dito. Sinasabi niya na iniutos ni Gandaraditya na mabuhay siya bilang tagasunod ni Shiva, ngunit matigas ang paninindigan ni Medrantakan na itataguyod niya ang kanyang karapatan sa trono. Sinabi pa niya na kahit patay na ang kanyang ama ay hindi pa rin niya ito pakikinggan. Samantala si Aditya Karikalan ay matagumpay nilang nasakop ang Nulambapadi, at pagkatapos manalo sa labanan, sinabihan si Aditya Karikalan na bumalik na sa Thonyavar dahil ang kanyang kaharian ay nanganganib. Ang kanyang ama, kapatid at siya ay hindi ligtas. May kasalang nagaganap upang sakupin ang kanyang kaharian. Siya ang Chola na prinsipe na may korona. Dapat niyang protektahan ang Thonyavar, ito ay tungkulin niya. Ngunit tumanggi si Aditya dahil naroon si Nandini sa Thonyavar. Sinabi niya na kaya't ipinadala niya si Vanthiyathivan kay Kundavai, siya ang mag-aasikaso ng mga bagay. Naisip ni Aditya Karikalan ang kanyang minamahal na si Nandini noong sila ay bata pa, ngunit tinanggihan ng pagkalipinahan na tanggapin ang isang dukhang ulila bilang posibleng reyna ng kahariang Chola at ipinatapon siya mula sa lungsod. Matapos ang ilang taon, natagpuan ni Aditya Karikalan sa isang kubo sa kagubatan si Nandini na nag-aalaga kay Veera Panjan, ang hari ng dinastiyang Panjan na nag-ampon kay Nandini matapos itong ipatapon mula sa kaharian ng Chola. Nakiusap si Nandini na huwag patayin si Veera Pandian, ngunit dahil sa galit, pinatay ni Aditya Karikalan si Veera Panjan, na maaaring, ang dahilan ay kasintahan siya ni Nandini, na nagdulot ng kalungkutan kay Nandini at nagsumpa siyang maghihiganti laban sa pamilya ni Veera Panjan. Sa kasalukuyan, alam ni Aditya Karikalan na nagpakasal si Nandini kay Priya Pasuveterayar upang maghiganti sa kanyang nakaraan,
Upang makalimutan niya ang lahat ng tungkol sa kanilang nakaraan ni Nandini, si Aditya Karikalan ay lubos na naglasing at nagsaya kasama ng kanyang mga hukbo sa kanilang kinaroroonan sa Nulambapadi. Sa isang napakagandang pagkakataon, nagkasabay-sabay ang mga pangyayari. Dumating ang prinsipe na si Erenmazi Varman, na kapatid ni Aditya Karikalan, sa silangan ng Langka, kasama ang kanyang hukbong pandagat. Naglayag siya patungo doon upang sakupin ang lugar. Sa isang diskarteng plano, inutusan niya ang kalahati ng kanyang mga hukbo na sumakay sa mga maliit na bangka at mauna upang salakayin ang mga hukbo ni Raja Mahinda sa tabing dagat ng Langka. Samantala, siya at ang natirang kalahati ng kanyang hukbo, na sakay ng malalaking barko, ay nagdaong sa kanang bahagi. Sakay sa kanilang mga kabayo, mula sa kanan, sinugod nila ang mga hukbo ni Raja Mahinda. Habang nagaganap ang labanan sa unang hukbo ni Erenmazi, dumating naman siya kasama ang maraming hukbo na nakakabayo, nakamangha ang kanyang husay sa pakikipaglaban, at nagpamalas siya ng galing at katapangan bilang isang bihasang mandirigma, at matatag sa depensa at mahusay sa mga estratehiya sa digmaan ang kanyang mga hukbo, na nagbunga ng matagumpay na pagkapanalo laban sa mga hukbo ni Raja Mahinda. Pagkatapos ng matagumpay na laban ni Prinsipe Erenmazi laban kay Raja Mahinda sa Langka, inimbitahan siya ng punong guro sa templo ni Buddha sa Langka. Dito, ibinahagi ng guro ang mga tanda ng isang dakilang hari tulad ni Emperador Ashoka na magbabangon sa kanilang gitna, nang inanyayahan si Erenmazi na maging emperador ng Langka at tanggapin ang trono na dating pag-aari ng anak ni Ashoka. Tumanggi siya dahil sa utos ng kanyang ama na maglingkod sa kaharian ng Chola. Sa kabila ng alok ng pagiging emperador, pinili ni Erenmazi ang manatiling tapat sa kanyang tungkulin bilang tagapagtanggol ng kanyang kaharian. Hindi niya tinanggap ang korona at nagpahayag ng kanyang katapatan sa kanyang ama at sa kanyang bayan. Sa huli, humiling siya ng basbas ng guro, na sa pagtanggap ng kanyang desisyon, nagpahayag ng paggalang at pagtanggap sa kanyang pasya. Sa araw ng pampublikong kapistahan, dumalaw si Prinsesa Kundavai sa Thanyavur. Sinabi ni Periya kay Nandini na hayaan lang na lumapit sa kanya si Kundavai. Pagkababa ni Kundavai sa kanyang palanquin, sinabi niya sa punong ministro kung paano ang kalagayan ng emperador. Sinabi ng ministro na pinagamot na ang emperador ng mga Tsino at maayos na ang kanyang paggaling, at pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nilapitan ni Kundavai si Nandini at sinabi ni Nandini na maligayang pagdating at sa pagdala ng kagandahan sa kuta. Sinagot ni Kundavai na naririnig niya na ang palasyo ay may lahat ng ganda ng mundo sa loob. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap tungkol sa ginto at kagandahan. Sinabi ni Kundavai na ang naglalaho na ginto ang pinakamahalaga at sinagot ni Nandini na ang susi ay nasa kanilang mga kamay. Pagkatapos ay nagkita si Kundavai at Sundara Chozar. Ibinahagi ni Kundavai kay Sundara na ang kanilang mga kaaway ay nasa gitna nila at nais nilang magkaroon ng isa pang prinsipe ng korona, hindi sina Aditya Karikalan o Erenmazi. Ibinunyag ni Kundavai na ang kanilang itinataguyod na korona ay si Prinsipe Medrentakan, na may kaugnayan sa konspirasyon ni Periya Pasuveteriar at iba pang mga pangulo sa palasyo ng Kadamber. Ngunit, hindi siya pinaniwalaan ni Sundara dahil matagal nang tapat si Periya sa korona sa loob ng maraming dekada. Inihayag ni Kundavai na ang mga pangulo ay may balak na magtipon sa palasyo ni Pasuveteriar, kung saan ang lihim na daan ay kontrolado ni Periya Pasuveteriar at patungo ito sa mga silid ni Nandini. Sa puntong ito, kailangan na nilang magdesisyon ngayon. Sa pamamagitan ng lihim na daan, nagpulong sina Pasuveteriar at ang mga chieftain sa tahanan ni Nandini. Nagtatalakay sila tungkol sa pagpupulong na pagsasamahan ng mga prinsipe at ang posibleng pagkakaroon ng isa pang emperador. Gusto ni Pasuveteriar na si Prinsipe Medrentakan ang maging susunod na emperador. Nagplano sila na magpakalat ng chismis na ang dalawang prinsipe ay patungo sa Thanyavur upang hamunin ang kanilang sariling ama. Samantala, si Kundavai kasama si Vanathi ay pumunta kay Nandini upang lumapit sa mga chieftain at guluhin ang mga plano nila. Sa pagpupulong, sinabi ni Pasuveteriar na dapat nang koronahan si Prinsipe Medrentakan bago dumating si Aditya Karikalan. Nagkasunduan ang mga chieftain na ibahagi ang impormasyon sa hari kinabukasan. Sinabi nila na kung magkasama ang mga prinsipe, mauudlot ang kanilang mga plano. Nalaman nila na paparating si Kundavai, kaya pinapalabas ni Pasuveteriar na wala dapat ipag-alala at normal lamang na magtipon ang mga chieftain. Pagpasok ni Kundavai, nagpahayag siya ng kanyang pagpugay, nag-usap sila tungkol sa mga usapin sa buwis sa treasurer at ang pangalan ng mga anak na babae ng mga chieftain.
sinabi ni Kundavai na malapit na mag-asawa ang mga prinsipe at pipili sila ng mga babaeng matatapang mula sa mga anak ng mga pangulo. Ipinahayag niya na kung ang kasalukuyang kapalaran ng mga babae ay tugma sa mga prinsipe, sila ang dapat piliin. Pagkatapos ng pagpupulong, sinabi ni Nandini kay Peria na sa anumang sitwasyon ay hindi dapat pumunta si Aditya at Arulmozhi sa Thonyavar, sapagkat madali nilang maaagaw ang kuta at ang kaharian. Gusto niya na nasa loob lamang ng kuta si Arulmozhi, at sa ganitong paraan ay hindi aatake si Aditya sa Thonyavar. Sa gitna ng karagatan, si Vanthiyathivan ay nagising sa bangka sa tanghaling gabi ng mag-isa. Natakot siya sa kanyang sitwasyon at desperadong hinahanap si Pumushali upang hindi mag-isa sa gitna ng malawak na karagatan. Sa kanyang pagmamakaawa, biglang lumitaw si Pumushali mula sa tubig at nagbigay kay Vanthiyathivan ng isdang dilis bago sila maglayag patungo sa kanilang patutunguhan. Sa kanilang paglalayag, nagkaroon ng maikling usapan sina Vanthiyathivan at Pumushali. Nagtatanong si Vanthiyathivan kay Pumushali kung si Senador Don Amuden ang minamahal niya. Ngunit sa sagot ni Pumushali, lumitaw ang galit at pagtanggi sa gagaw na lalaking may bulaklak. Naging maingat si Vanthiyathivan sa kanyang mga salita upang hindi mapahamak si Senador Don Amuden. Sa pagdating sa isang isla, tinanong ni Vanthiyathivan ang mangingisda kung ito na ba ang langka, at ito ay kinumpirma. Sa mga huling sandali ng kanilang pagbaba ng bangka, nag-usap sina Vanthiyathivan at Pumushali tungkol sa kanilang mga pangarap at pananaw sa hinaharap. Sa huli, nagtanong si Pumushali kay Vanthiyathivan kung magkikita ba sila kay Ponniyin Selvan at hiniling na tanungin si Ponniyin Selvan tungkol kay Samudra Kumari, ang lihim na pagnanais ng puso ni Pumushali. Sa pagkaalis ni Vanthiyathivan sa bangka, dumating ang ilang miyembro ng mga rebelde ng Panjan na pinamumunuan ni Ravidasan. Sinabi ni Ravidasan na kailangan nilang magtipon sa Thambolai ang mga rebeldeng kasapi. Ang kanilang misyon ay patayin si Arulmozhi sa madaling panahon. Nagkaroon ng di pagkakasunduan sa grupo nang may isa sa kanila na naisip na siya ang papatay kay Arulmozhi. Ngunit nagalit si Ravidasan at sinabing hindi ito ang tamang paraan. Dapat maging tamang oras at lugar ang pagpatay. Nagpasya si Ravidasan na siya mismo ang maghintay sa tamang panahon at lugar para isagawa ang kanilang misyon. Dinalaw ni Peria Pasuveterayar si Emperador Sandara at sinabi niya na siya ay lingkod nito. Sinabi ni China na sila ay narito upang tuparin ang utos ng emperador. Binanggit ni Sandara ang balita na narinig niya na si Medrentakan ay nagnanais umupo sa trono ng Chola at ang mga chieftain ng Chola ay hinirang siya bilang susunod na emperador. Subalit hindi niya pinansin ang mga chismis na ito at sinabi na ang kanyang salita ay mananatiling batas. Sinabi ni Peria na ang mga anak ni Sandara ay nag-aagawan sa korona. Nagtaka si Sandara kung sino ang nagsasabi ng mga ito. Sinabi ni China na ito ay mga chismis na dapat nilang pigilan at himukin ang mga anak na pumunta at hayaan si Arulmozhi na itanghal ang kanyang kapatid bilang susunod na emperador. Sinabi ni Peria na dapat nilang imbitahin si Arulmozhi at padalhan ng mensahe na dapat siyang pumunta, kung hindi ay aarestuhin at ikukulong. Nag-aalala si Sandara at nagtanong kung paano nila mapapatunayan ang paglabag ni Arulmozhi. Sinabi ni Peria na ang mga monghe sa Langka ay nag-alay ng korona kay Arulmozhi. Sinabi ng reyna na hinihintay ng emperador ang paliwanag ni Arulmozhi. Sinabi ni Sandara na dapat nilang magpaliwanag o baka ikulong si Arulmozhi. Sinabi ni Peria na hindi dapat sila magpaliwanag, dahil ito ay magiging batayan para hatulan si Arulmozhi na sumalansang sa kanyang ama. Ibinigay ni Peria ang sulat sa kapitan ng barko, na naglalaman ng utos na hanapin ang prinsipe sa Langka at ibigay ang utos ng emperador ng personal. Sinabi ni Nandini na si Peria Velar, ang punong pangulo ng hukbo ni Arulmozhi, ay hindi dapat malaman ang mga utos ng emperador. Nag-alala ang kapitan na kung malalaman ng mga tauhan niya na pupunta sila upang harapin ang prinsipe, maaaring magrebelde sila. Sinabi ni Nandini na hindi dapat malaman ng mga tauhan ang kanilang tunay na layunin. Sinabi ni Peria na ang mga utos ng emperador ay para lamang kay Ponniyin Selvan. Naalala ni Nandini ang nakaraan, sa pagpatay ni Aditya Karikalan kay Veera Panjan habang inaalagaan niya ito. Si Vanthiyathivan ay nakarating sa Thambolai at habang siya'y naglalakad at nagmamasid sa paligid, muling nag-cross ang kanilang landas ni Alwarkadiya Nambi. Sa kanilang pag-uusap, pinag-usapan nila ang Diyos ang Katravai at Vishnu. Sa di inaasahang pagkakataon, nakita ni Vanthiyathivan si Arulmozhi na nagmamadali palayo. Hinabol niya ito, at nang nasa kalagitnaan na sila ng kagubatan at malapit na niya silang maabutan, sinalubong siya ni Arulmozhi at kinuha ang balangkas mula sa kanya. Sinabi ni Arulmozhi na kung tunay na mandirigma si Vanthiyathivan, dapat niyang talunin ito sa isang laban gamit ang espada, at pagkatapos ay kukunin niya ang balangkas.
Tinanggap ni Vantiathivan ang hamon ni Aaron Mozzi, at naglaban sila gamit ang kanilang mga sandata. Ipinakita nila sa isa't isa ang kani-kanilang mga kakayahan sa pakikipaglaban bilang mahusay na mandirigma. Sa huli ng kanilang laban, sinabi ni Vantiathivan na ikinagagalak niyang makilala si Aaron Mozzi bilang prinsipe. Nagtaka si Aaron Mozzi kung paano niya nalaman ito, at sinagot ni Vantiathivan na ang katunayan na nagtanong si Aaron Mozzi kung paano niya nalaman, iyon ang paraan. Nagpalitan sila ng pagbati, at nagpakilala si Vantiathivan bilang Valovarean Vantiathivan, isang kasapi ng angka ng Vonor at mensahero ni Prinsipe Aditya Karikalan. Nagpahayag ng kalugod-lugod na pagdating si Aaron Mozzi sa magandang langka. Nagpasalamat si Vantiathivan at sinabing mabuhay si Ponniyin Selvan. Binigyang diin ni Vantiathivan na dapat agad siyang pumunta sa Pasayray. Habang binabasa ni Aaron Mozzi ang mensahe mula kay Prinsesa Kundavai, sinabi ni Vantiathivan na may isa pang balangkas para sa kanya mula kay Prinsesa Vanity. Ibinigay niya ito sa kanya nang hindi alam ni Prinsesa Kundavai. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, sila ay umalis kasama si Nambi.